Filipino 4, Term 1, Week 1. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pag-unawa at pagsusuri sa alamat ng palay. Kayarian ng tekstong naratibo, alamat. Pag-uugnay sa tekstong biswal sa tekstong binasa. At pagbuo ng salaysay. Matatag curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Prel. Don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for the latest video. Have fun learning, kids! Mga kasanayan. A. Nauunawaan ang tekstong naratibo, alamat. B. Nagagamit ang mga salitang may denotasyon at konotasyong kahulugan sa pagbuo ng pangungusap, panandang konteksto, kasing kahulugan. C. Nagagamit ang pangkalahatang kayarian ng teksto, alamat pasalaysay sa pagbuo ng diskuro. D. Nabibigyang kahulugan ang mga tekstong biswal na namasid batay sa mga elemento nito. Unang araw. Para sa maikling balik-aral, i-share ko, i-share mo. Gamit ang estratehiyang Rally Robin, gawin ang sumusunod. Una, pangkatin sa 5 ang mga mag-aaral. Pangalawa, magbahagi ang bawat isa ng isang paboritong alamat na narinig, nabasa o napanood. At pangatlo, isaalang-alang ang pagiging mabuti at aktibong tagapakinig at paggalang sa nagsasalita. Narito ang mga gabay na tanong para sa pangkatang gawain. Una, anong mga alamat ang ibinahagi ng iyong kamag-aral? Pangalawa, pamilyar ka ba sa mga nabanggit na alamat? Pangatlo, ano ang alamat? Para sa paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, gawin ang sipat eksena. Panoorin ang balita tungkol sa ritual na Mannerwap. Bisitahin ang link na ito. Narito naman ang mga gabay na tanong para sa video na inyong pinanood. Una, ano ang ipinakikita sa video clip? Pangalawa, sino ang nagsasagawa ng ganitong gawain? Pangatlo, paano ito isinasagawa? Pang-apat, bakit nila ito isinasagawa? Sagutin natin ang katanungang ito. Ano ang ipinakikita sa video clip? Kung inyong pinanood ang video clip o balitang ito, masasagot ninyo ang katanungang ito. Narito ang posibleng sagot. Sa video clip, ipinapakita ang pagsasagawa ng rain calling ritual o Mannerwap. Para naman sa pangalawang katanungan, sino ang nagsasagawa ng ganitong gawain? Ayon sa video clip, isinasagawa ito ng mga grupo ng mga kalalakihan o tinatawag na ato. Paano ito isinasagawa? Batay sa video clip, sila ay sumasayaw paikot habang hinahampas ang daladalang kalasag. Nag-aalay rin sila ng karne, alak at dasal. Bakit nila ito isinasagawa? Batay sa video clip, ito ay isinasagawa nila bilang pangontra sa matinding tagtuyot o forest fires. Ano nga ba ang Mannerwap? Ang Mannerwap ay isang tradisyonal na ritual ng pagtawag ng ulan o rain calling ritual ng mga katutubo sa Bontoc Mountain Province. Ito ay isang sayaw o seremonya kung saan humihiling ang mga mamamayan kay Kabunian, Diyos, na magpadala ng ulan para sa kanilang mga pananim, lalo na sa mga rice terraces. Ngayon ay gawin ang gawaing ito. Gawain bilang isa. Iugnay mo. Panuto, hanapin sa hanay B ang mga salitang inilalarawan sa hanay A.
Isulat ang sagot sa malinis na papel. Narito ang mga salita na nasa hanay B. Letter A, namnam. Letter B, pagsibol. Letter C, pumanhik. Letter D, ritual. Letter E, sagana. Maaari ninyong i-pause ang video na ito upang mapag-isipan ninyo ang tamang sagot. Kung nagawa nyo ng sagutan ang lahat ng mga ito, oras na para ipakita ko ang tamang sagot. Para sa unang bilang, paglasap ng lasa ng pagkain. Anong salita ang inilalarawan ng kahulugang ito? Tama! Letter A, namnam. Ibig sabihin nito, ang namnam ay paglasap ng lasa ng pagkain. Pangalawa, itinakdang seremonya na gabay panlipunang kilos o gawi. Anong salita ang inilalarawan ng kahulugang ito? Tama! Ang sagot ay letter D. Ito ay ritual. Ang ritual ay itinakdang seremonya na gabay panlipunang kilos o gawi. Pangatlo, pag-akyat sa anumang mataas na lugar. Anong salita ang inilalarawan ng kahulugang ito? Tama! Ang salitang ito ay nasa letter C, pumanhik. Ang pumanhik ay pag-akyat sa anumang mataas na lugar. Pang-apat, labis-labis ang dami. Anong salita ang inilalarawan ng kahulugang ito? Tama! Ang sagot ay nasa letter E. Ito ay sagana. Sagana, ito ay labis-labis ang dami. At panglima, pagtubo ng tanim na binhi. Anong salita ang inilalarawan ng kahulugang ito? Tama! Ang sagot ay nasa letter B. Ito ay pagsibol. Ang pagsibol ay pagtubo ng tanim na binhi. Ganito rin ba ang inyong mga sagot, mga bata? Ikalawang araw. Kaugnay na paksa bilang isa, pag-unawa at pagsusuri sa alamat. Bago tayo magsimula sa ating babasahing alamat, gawin muna ang gawaing ito. Gawain bilang 2. Ugnay salita. Panuto, magbigay ng mga salitang maiuugnay sa ritual at ipaliwanag. Bibigyan ko kayo ng ilang halimbawang salita na maaari ninyong iugnay sa salitang ritual. Gaya ng alay, dasal, paniniwala, at gawain. Ikaw, anong mga salita ang iyong iniugnay sa salitang ritual? Paano ba isinasagawa ang isang ritual? Ipaliwanag. Bakit kaya isinasagawa ang isang ritual? Ang isang ritual ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagsunod sa nakasanayang hakbang o gawain. Maaaring ito ay may dasal, pag-aalay, pagsasayaw, pag-awit o iba pang simbolikong kilos depende sa kultura o paniniwala ng mga tao. Ginagawa ito ng may kaayusan at paggalang. Isinasagawa ang isang ritual upang ipakita ang pananampalataya, paggalang, pasasalamat o paghingi ng gabay at biyaya. Ginagawa rin ito upang mapanatili ang tradisyon at kultura ng isang pamayanan. Para naman sa pagproseso ng pag-unawa, unawain mo. Basahin ang alamat ng palay sa link na ito. Sa araw na ito, tayo ay magbabasa ng isang alamat na may kinalaman sa pagtatanim. Ito ay ang alamat ng palay. Ang alamat ng palay, muling isinalaysay ni Munting Tinig. Noong unang panahon, ang
mga taong naninirahan sa lupa ay hindi nag-aalaga ng mga hayop. Hindi rin sila nagtatanim ng mga halaman na makakain. Nabubuhay sila sa paghuhukay ng mga halamang nagbubunga sa ilalim ng lupa o tinatawag na root crops at pagpitas sa mga bungang kahoy. Ang iba naman ay sa paninisid ng mga isda sa ilog at dagat, kung kaya't sila ay palipat-lipat ng tirahan. Kapag wala nang makukuhang pagkain sa lugar na kanilang nilipatan, ay maghahanap uli sila ng lugar kung saan may makukuhang pagkain. Ganun ang kalagayan ng kanilang pamumuhay. Ang mag-asawang Danas at Banag ay kabilang sa mga taong naghahanap ng bagong lugar na kanilang matitirhan para pagkuhanan ng makakain. Tumira ang mag-asawa kasama ang 10 nitong mga kasamahan sa tabi ng dagat. Masagana sana ang kanilang pamumuhay. Subalit, sinira ng malakas na bagyo ang kanilang mga bahay at ilan pa ay nagbuwis ng buhay. Sa pangyayaring iyon ay napagtanto ni Banag at nasabi sa kanyang asawa, "Bakit ba tayo lipat ng matitirhan dahil sa paghahanap ng ating makakain? Hindi ka ba napapagod, mahal kong asawa? Pagod na ako sa ganitong buhay, hindi tuloy tayo magkaanak." Napaisip si Danas sa sinabi ng kanyang asawa, "Hayaan mo, mula sa araw na ito, tayo ay hihiwalay na sa ating mga kasamahan para humanap na tayo ng magandang lugar na maari nating tirhan na habang buhay." Ang sagot ni Danas sa kanyang asawa. Lumipat sila sa kapatagan na napapaligiran ng bundok. Luntian ang buong paligid. Ang mga bundok na nakapaligid ay madali nilang maakyat. Marami ditong mga bungang kahoy na iba-ibang mga hugis ng prutas. Mayroong hugis puso, may bilog, tatsulok, at iba't iba ng laki. Dumating ang mahabang tagtuyot. Dahil sa hindi pag-ulan ay halos namatay na ang mga puno't halaman sa kabundukan. Ang mga ibon ay mga nawala na rin. Halos wala nang makuhang mga prutas at halamang nakakain ang mag-asawa. Nakakaranas na rin sila ng pagkagutom. Isang araw ay muling umakyat sa ibang panig ng kabundukan ang mag-asawa hanggang sa kanilang paglalakad ay napadpad sila sa isang parang na maraming mga damo. Ang mga mahabang dahon ng damo ay tila sumasayaw mula sa ihip ng hangin. Napakagandang pagmasdan at nakalulugod sa damdamin. Sa kabila ng mga pangyayari ay mayroon pa palang ganitong lugar na hindi pa nila nakikita sa kabundukan. Sa sobrang ligaya na nadarama ng mag-asawa ay napahiga sila sa damuhan. Dinarama nila ang samyo at banayad na ugong ng hangin na parang musikang nag-aalis ng kanilang mga problema. Hanggang sa tuluyan silang maidlip. Ang ihip ng hangin ay tila isang tinig na sinasabi kay Danas na ang mga damo na kanilang kinatatayuan ang siyang pag-asa at katuparan ng kanilang pangarap. "Danas, kuhanin mo ang aming mga uhay na magsasalba sa inyong pagkagutom. Bayuhin mo ang mga butil upang lumitaw ang malakristal na kulay nito. Pagkatapos ay iyong isaing upang maging pagkain ninyo. Para namang kami ay dumami, ay inyo kaming itanim sa lupa matapos mabasa ng tubig ulan. Hindi na ninyo kailangang magpalipat-lipat ng tirahan." Nagising si Dana sa sinabi ng mahiwagang tinig. Ginising niya si Banag at sinabing kuhanin nila ang mga uhay ng damo. Marami silang nakuhang mga butil. Matapos mapuno ang kanilang sisidlan, ay bumalik na sila sa kapatagan kung saan naroon ang kanilang ginawang bahay. Kinabukasan ay bumuhos ang malakas na ulan. Lumambot ang tigang na lupa sa kapatagan. Nagsabog ng mga butil si Dana sa lupa na may tubig. Ilang buwan pa ay lumaki na ang mga butil at ganap na lumitaw ang mga butil na kulay ginto.
Tuwang-tuwa ang mag-asawa kung kaya't upang makatulong sa mga dating kasama ay ibinahagi nila ang biyayang natamo. Tinuruan nilang magsaka ang mga ito, kung kaya't hindi na rin palipat-lipat ng matitirhan ang kanilang mga kasama. Natuto na silang magsaka. Malaunan, ang mga uhay ng damo na kanilang sinasaka ay tinawag na palay. Ang palay ang naging pangunahing pagkain ng mga tao. Naibigan niyo ba ang kwento, mga bata? Ano nga ba ang alamat? Ang alamat ay isang uri ng kwentong bayan at panitikan na nagkukwento tungkol sa pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Ito ay sumasalamin sa kultura na nagbibigay at lumilinang sa talino at kaisipan. Meron tayong tinatawag na elemento ng alamat. Ang unang elemento ng alamat ay tauhan. Ang tauhan ay ang mga gumaganap sa isang alamat at nagbibigay buhay sa temang nais iparating ng alamat. Ang pangalawang elemento ng alamat ay ang tagpuan. Ang tagpuan ay nagpapakita ng lugar at panahon kung kailan at saan naganap ang alamat. Ito rin ay naglalarawan sa paraan ng pamumuhay o estado ng mga tauhan sa lipunan. Ang pangatlong elemento ng alamat ay ang banghay. Ang banghay ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang alamat na nahahati sa tatlong bahagi. Ito ay ang simula, gitna at wakas. Pag-aralan natin ang tatlong bahagi ng banghay. Ang unang bahagi ng banghay ay ang simula. Ang simula ay ang paglalarawan sa tauhan at tagpuan ng alamat. Ang sumunod na bahagi ay ang gitna. Ang gitna ay inilalahad ang mga pangyayaring nagpapakita ng pag-iisip at kaugalian ng bawat tauhan at ang paraan ng paghaharap ng tauhan sa mga suliranin. At ang panghuling bahagi ng banghay ay ang wakas. Ang wakas ay ang kahihinatnan o naging solusyon sa suliranin sa alamat. Ngayon ay gawin naman natin ang gawain bilang 3. Tala-tuklas, panuto. Batay sa binasang akda na alamat ng palay, ilahad ang mga elemento ng alamat na nabasa sa akda. Alamat ng palay. Ang mga elemento nito ay ang tagpuan, tauhan, at banghay. Sa banghay, isulat ang simula, gitna, at wakas ng nabasang alamat. Bibigyan ko kayo ng halimbawang kasagutan. Sa ating binasang alamat ng palay, ang tagpuan dito ay ang sa tabing dagat, kabundukan, at kapatagan. Ang mga pangunahing tauhan naman sa ating binasang alamat ay sina Danas at Banag. At para naman sa banghay, ang simula ay ipinakilala ang pamumuhay ng mga tao noon at ipinakilala sina Danas at Banag. Ang gitna ay paglipat-lipat nila ng tirahan, pagdating ng bagyo at tagtuyot, pagkakita sa mahiwagang damo at tinig. At ang wakas sa alamat na ating binasa ay natuklasan ang palay, natutong magsaka ang mga tao, at naging maayos ang kanilang pamumuhay. Paglalapat at pag-uugnay. Ilapat natin, ikwento sa kapareha ang naging karanasan sa aralin. Ikatlong araw. Kaugnay na paksa bilang 2. Tekstong biswal. Pagproseso ng pag-unawa. Hularawan. Ibigay ang kahulugan at mensahe na nais ipakita sa bawat larawan. Unang larawan, ano ang mensahe na nais ipakita ng larawang ito? Pangalawang larawan, ano naman ang mensahe na nais ipakita ng larawang ito? At pangatlong larawan, ano naman ang mensahe na nais ipakita sa larawang ito?
Alamin natin ang kahulugan ng larawang ito. Ang larawan ay nagpapakita ng bayanihan kung saan nagtutulungan ng mga tao upang buhatin at ilipat ang bahay ng isang kapitbahay. Ipinapakita nito ang pagkakaisa, pagtutulungan at malasakit sa kapwa. Para naman sa mensahe nito, nais ipakita ng larawan na kapag nagkakaisa at nagtutulungan ng mga tao, napapadali ang mabibigat na gawain. Mahalaga ang pagtulong sa kapwa at pagkakaroon ng malasakit sa komunidad. Alamin natin ang kahulugan ng larawang ito. Ang larawan ay nagpapakita ng isang magsasaka na nagtatanim ng palay sa bukirin. Ipinapakita nito ang kasipagan, pagtitiyaga at kahalagahan ng pagsasaka sa pagbibigay ng pagkain sa mga tao. Narito naman ang mensahe ng larawang ito. Nais ipakita ng larawan na sa pamamagitan ng sipag at tiyaga ay may magandang bunga ang paghihirap. Mahalaga rin ang mga magsasaka dahil sila ang tumutulong sa pagbibigay ng pagkain sa bansa. Bigyan naman natin ng kahulugan ang panghuling larawan. Ang larawan ay nagpapakita ng iba't ibang uri ng bigas at impormasyon tungkol dito. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng bigas bilang pangunahing pagkain ng maraming tao at ang iba't ibang uri nito. Alamin naman natin ang mensahe ng larawang ito. Nais ipakita ng larawan na mahalaga ang bigas sa pang-araw-araw na buhay. Dapat pahalagahan ang pagkain, suportahan ang mga magsasaka at iwasan ang pagsasayang ng bigas. Pinatnubayang pagsasanay. Ang ating ginawa kanina na pagbibigay ng kahulugan at mensahe sa mga larawan ay tinatawag nating tekstong biswal. Ano nga ba ang tekstong biswal? Ang tekstong biswal ay isang uri ng teksto na nagsasali ng impormasyon sa pamamagitan ng mga larawan, grapiko, disenyo, at iba pang elemento ng sining na nakatutulong sa pagpapahayag ng mensahe. Gaya ng pagbibigay natin ng mensahe sa tatlong larawan na ipinakita kanina. Ito ay karaniwang ginagamit sa mga poster, flyer, infographic at iba pang anyo ng mga materyales na nakatutulong sa pagpapalaganap ng impormasyon. Ngayon ay gawin na natin ang gawain bilang 4. Piksuri, panuto. Suriin ang larawan batay sa nilalaman ng tekstong biswal. Balikan natin muli ang larawang ito. Narito ang mga gabay na katanungan. Para sa unang katanungan, ano-anong nakikita mo sa larawan? Pangalawang katanungan, madali mo bang nauunawaan ang nilalaman ng poster? Pangatlong larawan, paano mo naunawaan ang nais ipahayag sa larawan? Mga bata, sagutin ninyo ang mga katanungang ito batay sa nilalaman ng tekstong biswal. Ipaliwanag ninyo ang larawang ito. Ipinapakita sa larawang ito ang palay, iba't ibang uri ng bigas at mga impormasyon tungkol sa kahalagahan ng bigas. Madali itong nauunawaan dahil malinaw ang mga larawan at maayos ang pagkakaayos ng impormasyon. Nauunawaan ito sa pamamagitan ng mga larawan, simbolo, at mga salitang nakasulat sa poster na nagpapaliwanag tungkol sa bigas. Paglalapat at pag-uugnay. Iguhit mo. Gumuhit ng simbolo na nagpapakita ng nilalaman ng binasang akda na alamat ng palay batay sa iyong natutunan. Ano kaya ang maaaring maiguhit na simbolo para sa ating binasang alamat ng palay? Maaari kayong gumuhit ng palay bilang isang simbolo. Narito naman ang rubrics para sa gawaing ito. Ang mga criteria nito ay ang kalinisan, simbolong naiguhit, at kaangkupan ng konsepto. Ika-4 na araw. Gawain bilang 5. Tala tuklas. Panuto. Ipaliwanag ang mga katangian ng alamat
bilang isang pagpapahayag na pasalaysay at kwentong bayan. Ang alamat ay isang uri ng kwentong bayan na pasalaysay at karaniwang naglalahad ng pinagmulan ng isang bagay, lugar o pangyayari. Narito ang mahahalagang katangian ng alamat bilang isang pagpapahayag na pasalaysay. Ang unang katangian ng alamat ay pasalaysay o narrative form. Ang alamat ay isinasalaysay na parang kwento. May simula, gitna at wakas ito. Kaya madaling sundan at unawain ng mga mambabasa o tagapakinig. Ang pangalawang katangian ng alamat ay may tauhan, tagpuan at banghay. Tulad ng ibang kwento, ang alamat ay may mga tauhan na kung saan maaring ang tauhan ay tao, hayop o mahiwagang nilalang. Mayroon din itong tagpuan kung saan ito ang lugar at panahon. At banghay. Ito ang mga pangyayaring nag-uugnay sa kwento. Ang pangatlong katangian ng alamat ay nagpapaliwanag ng pinagmulan. Isa sa pangunahing layunin ng alamat ay ipaliwanag kung paano nagsimula ang isang bagay tulad ng bundok, ilog, halaman o tradisyon. Pang-apat na katangian ng alamat ay may halong katotohanan at kathang isip. Bagamat maaaring may basehan sa totoong pangyayari, ang alamat ay dinaragdagan ng imahinasyon, kababalaghan o mahika. Pang-apat na katangian ng alamat ay may aral o mensahe. Kadalasang naglalaman ang alamat ng aral sa buhay, tulad ng pagiging mabuti, masipag o paggalang sa kapwa. Pang-anim na katangian ng alamat, ito ay bahagi ng kulturang bayan. Ang alamat ay nagmula at naipapasa sa pamamagitan ng pasalin-salin na tradisyon o oral tradition. Kaya mahalagang bahagi ito ng kultura at paniniwala ng isang pamayanan. At pang-pitong katangian ng alamat ay gumagamit ng payak at masining na wika. Simple ngunit makulay ang paggamit ng salita upang maging kawili-wili at madaling maunawaan ang kwento. Para naman sa gawaing ito, alam ko na, isulat sa loob ng bumbilya ang pinakamakabuluhang natutunan tungkol sa araling tinalakay. Paano malalaman ang pagkakaiba ng pagbibigay kahulugan sa denotasyon at konotasyong pagpapahayag? Denotasyon. Ito ay ang literal na kahulugan. Ito ang tunay, tuwiran, at diksyonaryong kahulugan ng salita. Halimbawa, ahas, isang uri ng hayop na gumagapang. Ulan, tubig na bumabagsak mula sa ulap. Tandaan, walang ibang kahulugan. Nakikita ito o nahahawakan. At direktang paliwanag. Konotasyon. Ito ay ang diliteral na kahulugan. Ito ang malalim, pahiwatig o emosyonal na kahulugan ng salita. Halimbawa, ahas, tumutukoy ito sa taong traidor. Ulan, tumutukoy ito sa sunod-sunod na biyaya o pangyayari. Tandaan, may ibang ibig sabihin. Nakabatay sa damdamin o sitwasyon at ginagamit sa paglalarawan. Ngayon naman, gawin ang pagsusulit na ito. Panuto, suriin ang pangungusap, bilugan ang mga salitang magkasing kahulugan. Mula sa mga salitang ito ay bumuo ng sariling pangungusap. Unang pangungusap, kaya naglakbay siya ng maraming araw. Inakyat ang tuktok ng bundok pulag. At nang makita ang hagdang nakatayo roon, pumanhik siya tungo sa mundo sa ibabaw ng ulap. Ibigay ang denotasyon at konotasyon ng mga salitang magkasing kahulugan. Ano nga bang mga salitang magkasing kahulugan sa pangungusap na ito? Tama! Ang mga salitang magkasing kahulugan ay inakyat,
at pumanhik. Maaari ninyong i-pause ang video na ito upang mapag-isipan nyo ang tamang sagot. Ngayon, ibigay natin ang denotasyon. Ang salitang inakyat o pumanhik ay nangangahulugang umakyat o pumunta sa mas mataas na lugar. Ito ay ang literal na kahulugan ng mga salitang ito. Para naman sa konotasyon, ibig sabihin, ito ay hindi literal na kahulugan. Ipinapakita nito ang pagsisikap o paglalakbay patungo sa mas mataas na layunin o pangarap. Halimbawa, inakyat niya ang bundok at pumanhik sa tuktok upang matupad ang kanyang pangarap. Pangalawang pangungusap, madaling araw isasagawa ng mambubunong ang ritual sa bawat bahay na seremonya ng pasasalamat. Anong mga salita ang magkasing kahulugan sa pangungusap na ito? Tama! Ang mga salitang magkasing kahulugan ay ang ritual at seremonya. Ngayon naman ay ibigay ang denotasyon ng mga salitang ito. Ibigay ang literal na kahulugan nito. Ang ritual o seremonya ay tumutukoy sa isang formal na gawain o tradisyong isinasagawa sa isang okasyon. Ibigay naman ninyo ang konotasyon o di literal na kahulugan. Ipinapakita nito ang pagpapahalaga sa kultura, tradisyon at pasasalamat ng komunidad. Halimbawa, ang ritual o seremonya ay ginagawa tuwing pista bilang pasasalamat sa mga biyaya. At pangatlo, maingat na inipit ni Doc Bongan ang mga butil ng palay sa kanyang bahag at muling pumanaog sa lupa. Handa ng mga binhing ito. Ano ang mga salitang magkasing kahulugan sa pangungusap na ito? Ang mga salitang magkasing kahulugan ay butil, binhi. Narito ang denotasyon o literal na kahulugan. Ang butil o binhi ay tumutukoy sa maliit na bahagi ng halaman na itinatanim upang tumubo. Konotasyon o di literal na kahulugan. Sumisimbolo ito sa pag-asa, bagong simula at buhay. Halimbawa, ang bawat butil o binhi ay nagdadala ng pag-asa para sa masaganang ani. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thank you for watching!